mga mare, ito nga yung video na dinalaw ni Mama, ni Grisly, tsaka ni JJ, itong mga tutakels, o di babe. Siyempre si JJ tagadakot muna ng tubolski, o taray. Habang naman si Mama ay pinapapak ng mga batang ari. Talaga nga namang mahilig na silang magpapansin at maglikot-likot, just me. Sinasabi ko sa inyo, kung noon si Bailey lang binabawal ko, mas mahirap palang bawalin yung siyam na ram at siyam na skiers, ay, nakshoot ha. Pakiramdam ko, araw-araw ko nauubusan ng energy. O, di babe. Gabing-gabi na talagang mga energetic pa rin sila. Diyos ko. At talagang nakikinikinat ako na ilang wire kaya ang mapuputol ng mga ites. O, di babe. Ayan. Eto nga pala yung gabi na sila mamay dumalo at kinabukasan ay medyo may nangyaring hindi maganda mga mimakyas. Ganon. Ba't parang energetic pa ako, charis? Medyo busy nga ako nitong mga nakarang araw kasi naglilipat nga kami ng bahay, mga mimakyas. Kasi yung dati naming bahay ay bawal na ang mga dogs at si Sky naman tsaka si Ram hindi namin inaasahang magkakababy ng 9 ay. Nasa kontrata kasi yon kaya ano ba yan, nabubulol pa. Nasa kontrata kasi namin yon kaya naman respect, o di babe. Okay naman sana dyan sa bahay na yan mga mimakils, kaya lang syempre nasa kontrata nga bawal ang dogs, yan. Pero go pa rin ang buhay, o taray. Naglipat-lipat na nga kami at Diyos ko, inuna ko muna yun bago ko mag-edit, o diba? Bago din ako mag-voice over, Diyos me. Ang dami ko pang ligpitin ngayon sa bahay. Baka naman pwede nyo akong tulungan, nakshuta. Ayan, lilinisin ko muna ang aming bagong bahay bago ko pa ipakita sa inyo at kayo iha-house tour ko, o diba? Sino kayo dyan? At talaga nga namang nanay ko yung nagpapahabol pa. Mga mimagas, marunong nang magsunod-sunod yung mga yan. Aba, ay tinuruan ko yan ng ganyan. Kailangan maging malikot sila, o diba? Talaga nga naman, sinasabi ko sa inyo mga mimagas, hindi na ako nahihirapan sa mga to. Alam nyo ba kung bakit? Ay, marunong na agad silang tumai at umihi sa potty pad at saka sa potty train. Ay, hindi ko sila tinraining nun na. Nagabihan naman neto, ako lang mag-isa sa bahay at natulog na din ako. Diyos me, magbabantay pa kasi ako ng ukayan kinabukasan. Ayan, at nasa loob nga dyan si Ram tsaka si Sky dahil dito nga sila natutulog sa piling ko. Ay nako, hindi po pwedeng hindi. Di ako makakatulog. Alam nyo namang mga anak ko to. Ay nakshoot ha. Ano na naman kayang hinihingi nung dalawang to sa akin, ay? Nanonood pa rin ako dyan ng mga movie pero syempre, lalambingin ko pa rin naman sila, ganyan. At ang gusto lang naman niya ilambing kauntian bago ko matulog, Sabi ko naman sa inyo, magaling ako mag-alaga at magaling ako mag-baby, diba? Hindi naman halata kay husband, napalaki ko ng ganun. Ay, habang nagbo-voice over ako, naninikip yung dibdib ko, di ko alam kung bakit. Siguro pagod pa rin ako, diba? At syempre kinabukasan naman ay nagpunta na ako sa resto at ito naman ang ganap. Nilambing-lambing ko muna si Bailey bago ako pumunta sa ukayan at ito nga, napaka-cute ng anak ko. Mukha na siyang gremlin. Ayan, sa mga nakakamiss kay Bailey Loves, ayan na pusi niya. Ayan. Super likot nga niya na syempre iwanan ko muna din siya kasama ni Tita MB niya at ng mamalan niya, Siyempre, pagka ganyang mga lagay, nakakain na din ang baby Bailey ko. Ayan, napaka-cute ng baby ko. At sa hindi inaasang pagkakataon ay tumawag sa akin si Mama at dinala daw nga nila ng ospital itong si Shemby at talaga nga namang ako'y puro takbo na naman. At nakita ko nga ay okay na naman si Shemby. Mga Marie Cakes, Diyos ko, hinimatay si Shemby. Kala ko si Mama himatay na rin. Akala namin wala na si Shemby, mga mimaka, sobrang kaba namin talaga kasi nahimatay talaga siya. Tapos namuti na yung dila niya, yung matay niya, tapos tumirik na siya talaga mga mimakel. Sabi ni Mama yun. Nagkaroon nga po si Shemby ng lepto at saka ng dengue. At habang nandito naman ako sa bed ay nakikinikinat ako na bakit kamukha ito ng mga alaga ko. Umalis na nga pala sila Mama neto at Diyos ko mga mimakels, 1 hour and 30 minutes na akong nag-iintay dito sa bed. Paano wala silang dalang anda? Ay nakshoot ha. Pinain ako sa bed. Siyempre nga emergency kaya naiwan ako doon. Nakshoot, wala sila kahit adala, kahit anong lisensya, wala din. At inuwi na nga namin dito sa resto at ayan, naka-confine na ang baby Loves. Taray. Mga mimakels, si Bailey talaga ang hero kasi hindi nila makikitang si Shemby ay nahimatay na kung hindi dahil kay Bailey. Kasi daw nung si Shemby daw ay nahimatay na at talagang naiyak-iyak na, ay si Shemby, ay si Bailey, ano ba? Si Bailey ay talagang kinakagat-kagat si Shemby. Talagang ginigising-gising niya at nilalapitan niya si Mama. Nasa sabi siguro niyang nahimatay na si Tita MB. Gising na kayo dyan. Ganon.
Ayan, talagang napaka-very good nga talaga nitong anak kong ito. Talagang very, very good. Kaya love na love to lahat ng tao ay. Sinasabi ko sa inyo, hero yan ngayon. Kundi dahil sa kanya, baka di namin naabutan na okay pa si Tita MB niya at hindi namin nadala agad sa vet. After nga nito ay pumunta lang kami sa bahay at saka naman ay tinayangnan na rin namin yung mga tuta at ako'y bumalik na din sa ukay. Napakainit nga ng lagay na itong mga mimakel. Wala nang kalagyan ng init. Ay, nakshuta. Ayan, pauwi na nga ako nito at pabalik na ako nito sa restaurant. O, di babe. At medyo okay na nga din si Shemby. At gaya ni Bailey at saka ni Ram noon, ganun din kadami yung iniinom niyang gamot, mga mimakels. Kung nakita nyo kanina sa video, napakadami niyang iniinom na gamot. Ang hirapan naman itong painumin at siya nangangagat baga, nananakmal gano'n. Eto naman ay kinagabihan na ay talaga nga namang sabi ko naman sa inyo dito natutulog yan. At syempre yung mga tuta ay mga naglalaro-laro pa iba. Magpapahinga na din ako ng lagay na to. Talaga nga namang hindi ko na kaya. Baka mag-spaghetti pababa na lang ako kinabukasan. Ayan di ba ginaya ko na yung mga yan para wala nang reklamo si Hasbi sa akin. Wala na yung damit. Syempre mga mimakas, don't forget to like, share, and follow, and subscribe our YouTube channel and this Facebook page. Ayan, thank you.